We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ka natong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live sa tanan natong mga suki every morning all over Central and Eastern Visayas. Daghang kayong salamat sa kanunay ninyong pagtutok sa ato ang programa. Good morning, partner Nick. Buntag, partner Mai. O good morning sa atong tanan nga mga kapuso dinhi sa Central ug diha sa Eastern Visayas. Kumusta ang inyong adlaw? Lain-lain sa inyong gikabisihan karong panahon na ha? Sa trabaho, sa eskwela, sa negosyo, sa bisan unsa pang mga trabahoon diha sa Panimay. Tutok lang mga kapuso sa mga nagtanaw karon kay daghan kay mig dalit kaninyo mga balita og mga kasayuran nga kinahanglan sa pagsugod sa inyong adlaw. Hinaot nga namutanan sa Kapiskay sa panglawas karong buntaga. At ang imong kapuso sab kay karong taod-taod atong makauban mga opisyales sa Canlaon City kay sila ni May ang nikampyon sa Sinulog sa Subo. Pre-interpretation category. So, Sinulog Fever is not yet over. Tinod. Sa atong mahinabi, ang nagkampyon. Unya atong nasayra ni ka, first time ra ba kuno nilang ni Salmot sa Sinulog. Ya dili lalim na basta out of town contingent ra ba kadaghan kay preparasyon. Kumusta kay mga pagpangandam ani tagalaing lugar ni sa taga probinsya sa Negros Oriental. Nya nang howd yun ni sila sa Sinulog sa Subo. Tinood. So, mga kapuso, tutok lang yun mo kay ato silang mahinabi karong taod-taon. O karon sugdan na nato ang morning newscast ug anya na ang mga nagunang balita. Gibanabanang moabot sa 80 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog nga miulbo sa may sitio Libra, Purok Kamunggay sa barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay. Nadawat sa Talisay City Fire ang alarma sa sunog alas 8:12 kaghapon sa buntag kundi giisa kini sa third alarm. Alas 9:12 na kini nadeklara nga fire under control ug alas 9:20 fire out. Usa sa gisusi sa mga investigador sa Talisay City Fire ang taho nga nagsugod ang kayo sa Panimay so sa kaginganan og Oliver Rodriguez subay sa tabi-tabi nga napasagdan ang gitak-ang nga luto gamit ang butane ug ang giyong mga bata nga gaduwa og lighter. Gibanabana nga moabot sa 3 milyones ka pesos ang gibiling danyos. Kasamtangang gipahiluna ang mga biktima sa sunog sa may Talisay City Sports Complex. Samtang ang uban gipahiluna sa multipurpose hall. Samtang ang City Social Welfare and Services miatiman sa pagkaon sa mga biktima sa sunog. Gimanduan usab ni Mayor Sam Sambulias ang iyang city administrator ug ang mga department head sa pagsuta sa mga paagi aron maabagan ang mga biktima sa sunog. Ug subay di mong balita mga kapuso, sayra nato ang labing uheng kalambuan sa sunog diha sa Dakbayan sa Talisay ug sa mga nabiktima niini pinaagi sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem, kumusta diha? Nick, ning mga higayon na pipila lang inoon sa mga nasunugan ang iniani pahimutan dinhi sa evacuation center dinhi sa Talisay City Sports Complex nga may gihimong evacuation center kay nga uban di ay atong nasuta nga dito lang nakipuyo sa ilahang mga paryente dinhi ra gihapon sa susamang barangay dinhi sa Barangay Poblasyon. Ug sa gihimong consolidation sa data sa mga nasunugan base sa Barangay Poblasyon Evacuation Information Board, si tinta ka mga balay tanan ang apektado sa sunog. 68 ang totally damaged ug 2 ang partially damaged. Samtang nitala sila og 93 ka mga apektadong pamilya ug 353 ang ihap sa mga apektadong individual. Gahapon pa lang samtang nagpadayon pa ang pakikumbati sa sunog, gipahimutang nadayon sa mga kawani sa Talisay City Hall ang mga modular tents. Ang Talisay City Government ug barangay ang nag-provide og hot meals alang sa mga apektadong individual. Ang mga pagkaon ang hangtod na sa Sabado sa panihapon. Kini human nga atol sa pagduaw ni Talisay City Mayor Sam Sambulias gahapon dinhi sa evacuation center, iyang gitugan nga kasamtangang giandam na ang financial assistance ug mahatag kini nila karong Sabado.
Dunga na usab sa ihatag nga financial assistance nga gikan kang Kongresista Ria Gulyas ug sa DSWD. Dugang pa hatagan usab ang mga fire victims og mga sleeping kits, dining kits, hygiene kits o kitchen utensils samtang aniya sila sa evacuation area. Dinhi sa evacuation area gipaniguro nga adunay lugar alang sa mga lactating mother. Samtang ang mga social workers ang aduna usab gipaygayon nga mga psychosocial interventions alang sa mga nasunugan. Ana usab naka-station nga mga doktor sa evacuation area ug ang mga kawani sa CSWDO ang mo-cater sa mga medicine needs. Pinaagi sa mga partner pharmacy sa kagamhanan. Hinungdan nga libre na usab nga tambal alang sa mga nasunugan. Nausab unyay free legal. Sugod karong alas 9 sa buntag para po sa mga nanginahanglan og tabang sa mga nasunugan nga nawad-an sila mga importanteng papili sinungdan nga dunay free legal aid alang sa mga nasunugan. Samtang ni kagahapon gisudan na usab ang donation drive sa gipost sa social media page sa mayor sa Dakbayan sa Talisay Samsam Gulyas nga nanawagan na kini ngadto sa publiko sa bisan asan dapit sa lugar sa bisan unsang klase nga tabang ilabi na pagkaon baron or tubig o katong mga sinina ilang hangyong ang ang mga sinina nga ipanghatag katong masuot lang pod sa ato ang mga nasunugan og lakip na usab sa bisan unsa pa man sama na sa mga gamit po sa mga bata sama sa mga libro pod usab alang sa mga bata usab kay ang uban usab niini mga school supplies kay uban usab sa mga bata dinhi nga mga tinun-an ang lakip usab sa nasunog ang ilahang mga gamit diya sa pagtunghay labi na nga niulbo ang sunog kagahapon pasado alas 8 pa lang sa buntag. Nick? Salamat sa live update, Femari Dumabok. Nahuman na ang deadline sa filing o renewal sa business permits. Ning simanaha ang mga business owners ug nag-asikaso sa checklist sa requirements, labi na ang mga regulatory agencies aron kun makumpleto ma-release na kini. Nakatala ang syudad og 200 million increase sa collections sa business tax karong tuiga. Matod sa taga-Business Permit and Licensing Office sa Mandaue City, hatagan pa og higayon ang mga negosyo sa pagproseso sa ilang permits. Hayan, musugod na usab sila sa umaabot sa pag-inspeksyon sa mga negosyo kung natuman ba ang mga palisiya ug langda. Kahinumduman sa miaging Oktubre, dunay mga tindahan sa reclamation area sa Mandaue ang nabadlungan kay namaligya og ilimnon sa mga estudyante at ubangan sa usa ka universidad. Tulo kanila gi-revoke na sa BPLO ang permit tungod sa violation. Apan gihatagan na usab sila og kahigayunan nga mag-asikaso pagbalik kay matod pa sa BPLO, back to zero na ang mga rekisito. Amo gid silang giseryoso ba nga. Tinuod na nato kay ang eskwelahan man mismo mo ang apektado. Nya sila man mismo ang kanang concerned ani. Within students ba medyo nimo gitoy og kanang mga balita nga mosul og hubog. We gave them the opportunity to kanang apply for a new permit with all the clearances. Usa sa nakatampo og dako sa kalampusan sa Baguhay Langan Sinulog Festival 2024 ang mga tinugyanan sa balaod nga mipatuman sa kahapsay ug kalinaw ug subay niini usa ka salo-salo sa pagkaon ang ilang gihimo pinaagi sa Budol Fight pagpasalamat kanila. Sayra nato detalye pinaagi ni ining report. Kini ang Budol Fight ni Panguluhan ni PRO7 Regional Director Anthony Abirin o gisalmutan usab sa masakop sa kaprisan sa Dakbayan Sugbo uban ang gikan sa ubang dapit nga miabag sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa tanang kalihukan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ang naasing salo-salo nagpakita sa kahiusahan sa ilang tumong nga nagpabilin ang kahapsay ug kalinaw isip pasalamat usab sa ilang natampo sa kalampusan sa dakong kalihukan sa Sugbo. Mukapin sa 3,000 ka mga otoridad apil na ang mga force multipliers ang gipakatap sa tanang mga dapit nga sagad gitapukan sa mga tao atol sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Gipahibaw na ni Mayor Mike Rama nga sa SRP gihapon ipahigayon ang Sinulog Festival 2025 nga gipanglantawan nga mas dako ug mas bungga pa nga siguradong hugupan sa mga tao. Samtang nagpasalamat ang Cebu City Police Office sa suporta nga gihatag kanila sa Cebu City LGU. Different heads of the LGU, especially gyud kay Mayor Mike Rama and si Equano kay tanan gyud natong request labi na gyud sa kining mga resources, logistical resources. No, logistical resources were really provided. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.
Tenement project alang sa mga nasunugan sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, giplano. Kini ang gipahibaw ni Mayor Junard Ahongchan alang sa mga biktima sa dakong sunog ni adtong Disyembre. Usa ka hektarya nga luna ang planong idonar sa usa ka kompanya diha usab sa Barangay Pusok. Matod sa mayor, kung matukuran kini og tenement house, gatusan ka mga pamilya ang ma-relocate dinhi. Hisgutan pa hinuon ang mga detalye sa mong plano, lakip nga usab kung si kinsa ang mo-construct sa building. Probably the city will take over and probably mo implement sa maong project, no. Mas faster siya comparing to looking for a proponent, no. Mas dali siya, okay, because the city has the capability to implement the project, no. Baka puso may balik ang shear line nga nagpauwan ug nakamugna og pagbaha sa pipila ka bahin sa Mindanao niadtong milabayng semana. Matud sa Pag-asa, apektado karon sa shear line ang eastern section sa Southern Luzon, samtang padayon nga nakaapekto usab ang hanging amihan sa laing mga lugar sa Luzon. Karong adlaw taas ang tsansa sa maawanong panahon sa halos tibok Eastern Visayas base kini sa rainfall forecast sa Metro Weather. Gilauman nga makasinati og maayong panahon ang Central Visayas apan posible gihapon ang light to moderate rains sa pipila ka mga lugar labi na karong hapon o baka karong gabi. Gisikop ang usa ka lalaki human nangawat og kanding sa Victoria Village, Barangay Valladolid, Dakbayan sa Carcar, Cebu. Pasado alas 7 sa gabi niadtong Sabado, napusasan ang 38 anyos nga si Harold La Peña Quizon sa usa ka follow-up operation. Nakuha gikan kaniya ang kanding nga nagkantidad og 15,000 pesos nga iya ni Sarah May Wamar, 24 anyos, taga Summer Hills, Barangay Pereluz, Carcar City. Pinaagi sa abag sa iyang mga silingan, natutulan ang lokasyon sa mga sospek dayon daling gisikop sa kapulisan. Gibalhog na sa Carcar City Police Station ang sospek ug mag-atubang og kasong theft. Sa mga nawagtangan diha og paglao, ma-inspire kita sa sugilanon ni usa ka British national nga dunay kakulian sa panglawas. Siya si Darren Edwards. Hingkod ang panuigon usa ka British national kisa na aksidente nitong tuig 2016, gumikan siyang pagsalmot sa rock climbing sa North Wales sa UK. Gumikan ini paralisado ang wang bahin sa iyang lawas human naapektuhan ang iyang spinal cord sa maong aksidente. Apan wa siya mawagtangi og paglaom, sanglit karong Disyembre nito iga, ikatakda siya nga mutabok ug mulabang sa South Pole kadunay distansya nga 333 kilometers. Sakay ang ski sa tinguha nga makadani siya og sponsor aron nga mapaayo ang iyang kondisyon. Gani nagsugod na siya sa pagbansay-bansay alang sa maong kalihukan. Alang sa mga kababainan nga taga-lungsod sa Minglanilla ug talianak na, good news kini alang kaninyo. Gibuksanan niya tumiaging Lunes ang labing una nga Municipal Birthing Center nga nahimutang sa Barangay Ward 1 sa lungsod. Hitsas kini sa gikinahanglang mga ekipo. Gipahibaw sa kagamhanan sa lungsod nga limpyo ang paanakan ug bukas kini sulod sa 24 oras. Giduma kini mismo sa midwife sa lungsod. Aduna may bayranan apan ilang gipasalig nga barato ra kini itandi sa mga pribadong tambalanan. Apan ilang pahinumdom nga dili sa una mo dawat sa mga unang higayon pa nga mga anak, ilabi na kay ilang gidasig nga moadto gyud sa tambalanan. Tanang barangay sa Mandaue City giapuran og mga communications equipment. Gipangunayan sa mayor ang turnover sa mga handheld radios ngadto sa mga barangay kapitan. Tinguha niini, mapalambo ang ilang komunikasyon ingon man pagresponde sa mga panghitabo diha sa ilang ginsakupan, labi na panahon sa emergency. Ikatakdang i-turnover kining mga equipments sa mga barangay tanod nga magamit sa ilang pag-duty ug sa pagpatrolya. Gipasakaan na og kasong unjust vexation ang duha ka mga tinunan sa usa ka universidad. Nagpahulagway nga nag-dirty finger sign, diin ang background ang mga pulis atol sa Sinulog Festival. Gibuhian na hinon ang duha ka mga batanon human makapiyansa sa kasong giatubang. Una nang ipasabot sa duha ka mga tinunan nga dili nila tumong ang pagpahulagway ang mga pulis kun dili lang ang ilang kauban kinsa gikan nilang gikatchat sa social media. Alang sa kapulisan, mas maayo nga pasakaan gyud og kaso aron dili himoong sumbanan sa uban ang ilang gihimo. So far, gahapon na file ang kaso then immediately they were released on bail.
Nahuli ka mga usa ka insidente sa pagpangawat kunin biktima niini ang usa ka PWD street vendor. Nahitabo sa may corner Legazpi Street sa barangay Santo Niño, haduol sa Cebu Metropolitan Cathedral kundiin naninda ang biktima. Nailan ang biktima nga si Nicolas Arboes hingkod ang panuigon. Sa CCTV video footage nga kuha sa barangay Santo Niño Operation Center, makita ang paglabang sa wala maihing suspect nga nakamask ug dayon duol sa biktima. Pipila ra ka segundos daling gipunit sa suspect ang bag sa biktima dayon sibat. Sulod sa mong bag nga gidagit ang 20,000 pesos ka cash ug cellphone. Nagpakitabang na ang biktima sa kapulisan aron mailhan ang suspitsado. Sa balitang barangay, nagpadayon ang paglibot sa mga kawani sa kagamhanan sa Dakwen sa Mandaue aron sa pag-ayo sa mga poso nga mga nangaguba. Karong bago ang poso o artisan well sa sitio San Jose, Barangay Labugon mo ay gi-repair sa mga kawani sa City Hall. Tumong sa kagamhanan nga adunay laing kakuhaan sa supply og tubig nga libre ug di magsalig sa pagpalit og tubig ang mga mulupyo sa dapit. Ang tubig sa poso dili hinon magamit sa pag-inom apan kapuslan kini sa pagwaswas sa mga labhanan, pagpanglimpyo, bisbis sa mga tanom o pagbubo sa pansayan. Tulo ka buwan nga extension alang sa deadline sa pag-consolidate sa mga traditional jeepneys giaprubahan ni Presidente Bongbong Marcos. Sayra nato ang detalye, pinaagi ni ining report. Extended sa tulo ka buwan ang deadline sa consolidation sa mga traditional jeepney ubos sa PUV Modernization Program. Kini ang nahimong desisyon ni Pangulong Marcos human makighinabik ang Transportation Secretary Jamie Bautista sa Malacanang. Inay nga January 31, giisbog kini hangtod sa Abril 30 ang deadline. Ang desisyon sa presidente base sa usa ka resolusyon sa House Committee on Transportation nga nanawagan kang Marcos o Department of Transportation nga diun na ipatuman ang pag-consolidate sa mga jeepney nunot sa mga kwestiyon kabahin sa modernization program. Sa pagtuon nga gihimo sa GMA News Research sa datos sa LTFRB, moabot sa 2,000 ka mga rota ang anaa sa tibuok nasod ang di pa consolidated ang Jeep o UV Express. Paano hindi magkakaroon ng shortage or paano nyo i-guarantee na walang shortage of vehicles? The assurance that we are giving when we say there will be no shortage of the public transport supply is actually the response coming from the consolidation. Ang meaning talaga nun, sir, is merong sasalo doon talaga sa mga ruta na mababakante because of the unconsolidated. Tanaw sa Committee on Transportation, di pa andam kini og kinahanglan ni paubos sa laom nga pagtuon ang PUV Modernization Program. Pag kami hindi pinapasada sa February 1, ano ang aming pakakain sa amin ng pamilya? At ang isa pa ho dito, kaya hindi ho namin may suko-suko ang aming sasakyan. Bilang kami ho ay nasa sa bukid, ay kung ayun sasamsamin pa nga aming sasakyan, ay paano kung may nagkasakay? Saan mo namin sasakay? Sa Paragaos? So mga katulog ba kayo noon? After January 31, makakatulog ba kayo noon na marami kayong tinanggalan ng trabaho? Butangan nakapahupay sa mga driver nga wala pa makakonsolidate sa ilang mga jeep. Apan dismayado ang mga driver nga nakakonsolidate na niini. Talagang very disappointed sa nangyari, sa ginagawa ngayon, na dapat programa ng gobyerno, maganda naman yung patutunguhan, tumuloy tayo. Extension, bagamat tama, ganon. Pero ni-welcome natin. Pero mas mahalaga sa amin ay pagbasura dun sa usapin ng 2017-011. Kauban si Rod Prado, Mark Regia Abella. GMA Regional TV Live. An enthralling experience. Attention! Sa mga napakyas pagtana sa Queendom Live Concert ni atong Disyembre 2, 2023, ayaw ka mo kabalaka. Sanglit masaksihan ninyo ang majestic musical experience ngadto sa TV. Inyo makitaan ang awe-inspiring performances sa mga Queendom divas nga sila si Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marianne Osabel, Hannah Persilius, ingon man ang Asia's Limitless Star nga si Julian San Jose sa Queendom Live TV special kauban ng mga special guest nga sila si Jeremiah Tiangco, Garrett Bolden ug John Rex. Busa, ayaw ninyo kining si Piata karong Enero 26 adlaw nga Biyernes alas 9:35 sa gabi dinilang sa GMA7. Hello Sparkle fans! Gusto ba ka mong i-upgrade ang inyong kilig level? Don't worry, kaya doon na ikadalit kaninyo ang Sparkle GMA Artist Center alang sa buwan sa Pebrero. Sa social media post sa GMA Artist Center, ilang gibutyag ang ilang sorpresa nga pagadadoon sa inyong mga paboritong Sparkle artist. Gitawag kini nila og Sparkle TikTok Kilig Series.
busa ato kining atangan karong Love Month. Sa mga David Licauco fans, adunay bagong project ang inyong pambansang Ginoo, diin iyang pagabidahan ang usa ka Philippine historical drama series nga gitawag og Pulang Araw. Iyang pagadadon ang papel nga si Hiroshi, isip usa ka Japanese soldier. Nagtuon na usab siya og mga pinulungang Hapon aron mas mapanindot pa ang iyang pagbida sa maong salida. Makauban niya sa serye sila si Barbie Forteza, Sanya Lopez ug si Alden Richards. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Ato na napahibaw kaganiha. Ato mabisita karong buntag ang mga opisyales sa dakbayan sa Kanlaon sa Negros Oriental. Nagkampiyon ang tribo Kanlaon sa Sinulog sa Sugbo 2024 sa Free Interpretation category. Nihigayon na mga kapuso, makauban nato ang Mayor sa dakbayan sa Kanlaon, Honorable Mayor Jose Batchuk Cardenas, ug ang First Lady ug Tourism Officer sa dakbayan, Ma'am Jane Cardenas. Mayong buntag, Mayor ug Ma'am Jane, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet una sa atong mga kapuso dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. Yes, good morning, Sir Nico, and good morning na to all the viewers of GMA Live Region 7. So I hope you're all well and may buntag sa tanan. Mayong buntag sa atong mga kapuso on air sa Eastern Visayas o sa Central Visayas. So good morning to everyone. Welcome to the GMA Regional TV Live. Salamat kayo for joining us this morning, Mayor og Ma'am Jane. Ug congratulations ha sa Kanlaon sa inyong pagkampiyon sa Sinulog 2024 Free Interpretation category. Kumusta man may naagian ninyo sa inyong journey before ninyo nakabot ning kalampusan sa Sinulog? Well, Sir Nico, no, it takes a lot of preparation actually, since the grandiest festival in the country is the Sinulog Festival. So it so happened that we became a champion at our province festival, Buglasan Festival, and we were invited na by the Sinulog Foundation. So wala mi nagduduhan ni appeal me despite all the trials because budget requirement is really big, in joining Sinulog Festival, since we are outside Cebu City. So it takes a lot of budget, a lot of mobility, in going to Cebu, but it really pays off. All effort pays off. This is our first time to join actually the Sinulog Festivals, and it is also our third time to join festivals outside the city. Okay, ikatulo pa man namo ning pag-compete outside the city of Canlaon. So, and we are blessed nga out of that three competition, the first competition, we emerged as second, Buglasan Festival. Then on our return, we became a champion on Buglasan Festival. Then, as we joined the Sinulog Festivals, we became also the champion. Wow. So, dakong grasya na nadawat na to sa Ginoo pod na gi-assist po niya mga kabataan. Ma'am Jane, unsa may mga struggle, mga problema nga naagian ninyo sa while preparing for this kaning contingent sa inyong pagsalmot sa Sinulog? Yes, sir. Syempre, aside sa financial, not really financial kay ang mayor, which is my husband, is really doing his best to really secure a budget for this. And of course, among team, sana dara ang mga kabatanunan, kay most of them are students. So of course, we have to secure permit for them to really join the festival. Of course, ang mga dance masters, the directors behind. So daghan sa mga testing ang nahitabo before we grab the champion award. Kay syempre atong mga character dili pod matest
Kay behind the scene, the production is really big, but behind that, the people behind that is working. Nasa sila yung mga challenges nga ginaatubang, especially sa among mga working committee, sa among mga production team, sa among dancers. So, characters have been tested, unity have been tested, pero praise the Lord no nga everything went well for us. Magin akong ginaingon sa akong bana nga walay blessing kung walay challenges. So we are really grateful nga na-surpass na mo to, and also it strengthened the unity, the band, the character of our constituents, and most especially sa among mga next generation nga talents diri sa Canlaon. Nindot kay na paminawan, Ma'am Jane, walay victory kun walay mga challenges. Pila unsa kadugay ninyo ni ma'am? Pila ka semana or buwan ninyong gipangandaman kinyo pagsalmot sa sinulog? To be honest, Sir Nico, no, we just prepared for 37 days, actually, 37 days of practice. No, kay ang naitabo man god, when we are planning, syempre budget is an issue. Tinuod. No, maay lang gani kay daghan pug mga amigo nato nga nanabang no sa suporta, because ang pag-training lang sa mga bata no kinahanglan man nimo pakanon. Kinahanglan man tagaag service kay paghatod kare kay the location gud og Canlaon City no, the area no is not like a coastal, so murag lagyo mi ba na bukid, so among mga dancers lagyo, so that's one of the challenge actually. So we decided to shorten the preparation in terms of number of days but extending the hours of preparation. So among gihimo nga instead of just practicing 6 hours a day, so we make it to a point that we reach up to 10 hours a day, even up to 11 hours. So mo na nga ang mga bata oriented pud sila sa stress. Okay, lahi na biya nag-abot dia Cebu, perting inita, di sa mo perting bugnawa. So that's part of the preparation, ang conditioning sa mga bata. So kinahanglan gyud pud namo i-address. So we decided no nga i-shorten lang ang number of days sa preparation, then i-extend ang number of hours. So mo na among gi-strategize actually. Wow, nindot kayo. Og ni paid off gud inyong tanan nga mga efforts diha sa Canlaon, of course, gikan sa mga opisyales hangtod sa tanan nga mga participants. Congratulations kaninyo. Say, just to close this conversation, Mayor og Ma'am Jane, message ninyo sa paglaom alang sa atong mga kapuso nga nagtan-aw. Of course, among message sa atong mga kapuso is don't be afraid to take, excuse me. Don't be afraid to take challenges. Okay, even how wherever you are coming from, it doesn't matter as long as you are a transforming leader, and then you are a visionary. Okay, we don't just settle for what we have, but mas importante we strive more to become better and to be impacting change kung asa ta ibutang. So like kami diri sa Canlaon, we never expected nga maabot mi diha sa, of course, like this nga we will be in the national headlines, national TV. But of course, we are dreaming to be big as well. And pasalamat mi na natagaan sad mig favor, natagaan mig opportunity, and mausad na ang pinastorya pod sa ni Mayor nga we never came to Sinulog just to represent, but we joined Sinulog Festival to give our best and to win. So mo na nga, we don't give the mediocre type of presentation, but we want to give the best and to showcase nga Canlaon City can do big. So naa na siya sa mindset yun sa tawo nga kung gunahan nimo o kayano nimo, mahitabo gyud nga you can prosper and you can be victorious sa unsa pa ka nga imong buhaton. Mayor, pasensya kayo, very limited atong oras. Mayor, very brief message la, Mayor. Okay, thank you so much to all our Kapuso viewers and listeners, and thank you so much to all the Cebuanos who really welcome us, and I hope that the achievement that we have will also inspire other cities and municipalities to join. We are the smallest city in the province of Negros Oriental, but we're able to
make it and get the championship trophy of the Sunulog Festival. So to all the devotees as well, Senyor Santo Niño, so daghang salamat sa inyong suporta, and by this I would like to take this opportunity to invite you all to come and visit Canlaon City. Thank you so much for joining us this morning. Congratulations sa inyong pagbalik. Canlaon City Mayor Batcho Cardenas o Tourism Officer Ma'am Jane Cardenas. Mubalik pa mi makapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Ug mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan sa Gospel of Matthew chapter 21 verse 22. If you believe, you will receive whatever you asked for in prayer. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Mirandina. Buta mo pasalamatan atong tanan nga makapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na makapuso abroad tungkol sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibuk-an nga puwersa alang sa mas na komisyon ug sa mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. Happy Thursday, mga kapuso!